Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Taki. At ako naman si Eliza. Ako naman si Cristel. Ako naman si Faith. Ako naman si Jana. Ako naman si Kirby. At welcome sa ating podcast na Estudyanto, kung saan tatalakayin natin ang mga bagay na patok at usong-uso na pinamagatang Sulit o hindi? So, yun nga! Happy holidays nga pala sa Happy holidays! Na-miss ko kayo, guys. Ay, grabe! So, since natapos na yung holiday, saan kayo bumili ng mga panregalo nyo nung Christmas or nung New Year, gano'n? Sa online shop lang din. Sa online shop. Ikaw? Parehas lang, online lang din kasi busy eh. Ako naman, pumunta ako sa Divisoria. Ikaw? Oo, sa akin sa physical store akin. Ako naman sa online, pero mas inagahan ko yung order kasi pag holidays, minsan hindi na dinideliver. Totoo. Ikaw? Mas prefer ko rin sa online. Oo, since napag-usapan na din natin yan. Ituloy na natin dito sa ating mainit na paksa na online shopping versus Divisoria. Ano nga bang mas practical, mas sulit at mas enjoyable? Naku, exciting to, partner. Naku, alam ko maraming makaka-relate neto. Lalo na ngayon na halos lahat parang nag-online shopping na kasi parang wala nang time ata. Totoo yan. Tama-tama Hindi na binibigyan ng time. Oo, so Grabe. hati-hati natin yung yung usapan natin. Wait lang, ulit. So, yun nga, hati-hati natin yung usapan natin sa criteria na presyo, convenience, quality, at overall experience. So, simulan na natin? Simulan natin yan sa presyo. So, Jana, sa Divisoria, masasabi mo ba na unbeatable ang presyo nila? Mismo, kung ang hanap niya may mga wholesome or mga tingin, pwede kayo sa Divisoria bumili. Pwede ka pa nga tumawad para mas mura yung produktong bibilin mo eh. Ikaw, Kirby? Sa online shopping naman, meron naman dito mga vouchers at coupons sa pwede mong gamitin. Tama. Kaso nga, minsan may mga hidden fees din sa online shopping. Minsan, mas mataas pa yung presyo ng binili mo kaysa sa shipping fee mo. Para sa akin, mas sulit bumili sa online shopping kasi may mga mura talaga doon compare sa Divisoria. Grabe, no? Iba't iba talaga yung pros and cons nung online shopping tapos Divisoria Market. Kasi kung ako tatanungin talaga, ang hirap sa Divisoria Market na tumawad. Tapos sa online shopping naman, kapag di ka bago, konti-konti lang yung mga voucher dyan. So, nasa sa atin na din naman talaga kung saan yung pipiliin natin. Para naman ilipat natin yung other criteria natin. Ano yung convenience? Sa tingin nyo, para sa inyo, Faith? Pagdating sa convenience, dito na muna yung online shopping kasi hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Kahit ka nakahilata ka lang, pwede ka nang maka-order. Kaso, ilang araw nga lang hihintayin mo, compare talaga sa Divisoria na makukuha mo agad-agad yung item. Sa'yo naman, Kirby? Sa Divisoria naman is maganda rin naman kung may kasama kang magaling makipag-negotiate kung saan makakabili ka ng mga hidden gems. Diba? Tama. Pero kung iisipin mo yung siksikan kasi din sa Divisoria, diba? Sobrang, nakakairita din yung mga, ang init na, tapos yung mga amoy-amoy. Diyos ko po! Ikaw, Jana, ano sa iyo? Pero kayo, may mga bagay kasi minsan gusto natin makita at mahawakan yung produkto. Kung maganda ba siya or pasok sa standard natin, di ba? Lalo na pag damit or mga gadget, syempre, online ako. Ikaw, Cristel, tingin mo? Sa akin, mas convenient talaga sa akin online kasi kapag Divisoria ka pa, magkakasakit ka lang dun sa sobrang panghinang lugar, tapos sobrang init. Parang pag uwi mo may sakit ka na, kapag online, dun ka lang, nakahilata ka nga lang, sabi ni Faith, di ba? Tapos, basta mabilis lang talaga siya, yung parang one click lang, ganyan. Kaysa kapag Divisoria, paguran, tas
ayun nga, ang baho talaga doon. Ikaw kampanya, di ba nagpunta ka doon? Mabaho Ba yan? Oo. Sa akin naman, para sa akin, mas convenient sa Divisoria kasi nga, syempre, pag nakikita mo yung produkto or parang mas nahahawakan mo siya, syempre mas parang napapersuade ka na bilhin yung isang produkto kasi nakikita mo yung quality niya, nakikita mo yung kung gaano kaganda yung produkto. Para sa akin, mas okay sa akin sa Divisoria. Mag-move on tayo dun sa sa quality ng product. Diba? Oo. Diyan na. Ito, yung mga quality medyo tricky to eh. Sa Divisoria, may mga high quality din naman, pero may mga disposable lang. Yung parang ilang beses mo palang magagamit, sira agad, mga ganon. Pero sa online naman, meron kang makikita doon ng pagkakatiwalaan na site. Kasi minsan, nagagawa din sila ng mga review about sa product na yun, kung matibay o hindi. Ikaw, Herbie? Same din naman sa online shopping. Like, pag nakita mo yung picture, akala mo maganda, pero pag dumating na sa'yo, iba na yung itsura niya. Oo, ganun nga. Kasi sa Divisoria, pwede mo ma-check yung mga gilid, no? Yung mga kanto-kanto ng product na yun. On the spot pa, pwede mo pang matanong ko, ganito po ba talaga to ate, di ba? Yung since nasabi niyo nga sa online shopping, check lang sa reviews. Pwede mo din naman i-message yung kasi yung tagal din nung mag-respond nung seller. Sa'yo ba, company? Totoo ka dyan. Kunyari, example na lang natin pag namili tayo ng mga damit. Sa Divisoria, makikita mo yung quality ng products, makikita mo yung kung may mga butas ba, kung yung bawat tahiba is maganda or matibay. Kumbaga, minsan kasi pag nag-online shopping tayo, minsan nadi-disappoint tayo, diba? Pag minsan dadating na, ay, hindi naman pala kasya. Sabi, yung yung frame, ganyan, magkaiba. Kasi magkakaiba naman yung frame ng mga taong nagre-review din. Tsaka, syempre, iba din naman yung, yung perspective mo din. Kaya, minsan, ka na, ay, bakit ganito yung na-order ko? Hindi naman ganito yung nabasa ko. Hindi naman ganito yung nakita ko. Hindi naman ganito yung size. Bakit ganito? Pero siya pag nag-Divisoria ka, syempre, makikita mo talaga yung totoong quality ng product. Siguro kung gano'n, yung sa din talaga online. Mas maganda na sa mga trusted shop talaga bumili. Kasi meron naman nun nire-recommend naman yan sa mga online shop. Ganon siguro, oo. Para makita natin yung quality talaga. Para walang disappoint na atake kapag nandyan na yung order, di ba? Sa akin naman, pagdating sa quality check, preferable ko sa Divisoria mismo mamili. Kasi bukod sa nakahawakan mo, halimbawa, bibili ka ng damit, pwede mo siyang masukat or kung pwede mo siya masukat, tapos ma-check nga kung may damage, gaya ng sinabi ni Campanel. Tapos, wait, ano pa ba? Overall experience nila. Overall. Tapos, how about naman sa overall experience mo, Campanel? So, yung overall experience ko naman sa Divisoria nung nagpunta ako nung nakaraan is sobrang saya ng experience kasi ngayon na lang ako ulit nung nakapunta niyan sa Divisoria since nung bata ako. Kasi yung Divisoria din is madami memories din ng childhood ko yun. Kasi tuwing Christmas, pag bibilan ako ng laruan, sinasama ko ng mama ko sa Divisoria, ako yung namimili ng laruan na ibibigay niya sa akin. So, nung bumalik ako sa Divisoria na nakaraan, na ko ulit yung childhood ko na, dito kami dati pumupunta ni mama, ganun. Nostalgic. Pero, may mga pros and cons lang din sa pagpunta sa Divisoria kasi syempre, madaming ang tao. So, kailangan pag may kasama kayong tao, is dapat magkahaw kayo kasi mahirap pag nawala kayo sa isa't isa kasi wala kang matatanungan. Although, may mga police naman doon. Pero, syempre, nakakatakot din pag nawala yung kasama mo, diba? Oo, iba na yung hawak mo. Iba yung hawak. Kung saan ka na humahawak, dito. Tapos yung kasama ko, kung saan ko na siya inawakan sa bag, dito na sa may belt. Tapos hindi mo alam, iba na pala yung hinahawakan. Nakakahiya. Nakakahiya yung sa totoo lang. And then sobrang saya ko kasi yung yung pera ko na-spend ko siya ng madami akong nabili na products, ganun. Yung sa akin. Ikaw naman, Faye. Sa overall experience ko naman, since namili lang naman din ako sa online para sa regalo sa sarili ko,
ayos naman sa akin. May mga minimal damage yung books. Kasi second hand din naman talaga siya. Pero based sa nabasa ko sa ratings tsaka sa reviews, what you see is what you get nga naman. Pero, yun nga, hindi naman masyadong ganun kalaki yung problema. Ikaw naman, Jana, ikaw? Ako naman, yung unang experience ko sa pag-online shopping, hindi pa kasi ako marunong nun. So, bawat click ko na mura, inaano ko na agad, chine-check out. Pagdating, iba na yung quality niya. Sabi ko, kaya pala mura. Kaya mura. Kaya dapat pala talaga titingin ka muna doon. Paubos na lang siguro. Paubos na lang. Ngayon marunong na ako, tsaka madami na akong mga voucher na alam. Ikaw, Kirby. Sa akin, medyo may bad experience ako. Ito yung package was lost. Nagkaroon ka ng lost package. Online mo siya binayaran? Yes. Pero na-action na naman agad siya, so... Na-refund. Ikaw naman, Crystal. Sa akin naman, yung overall experience ko naman sa pamimili ko online. Okay naman siya, so far. Nakukuha ko yung gusto ko lagi. Tas siguro may mga ilan-ilan lang din na parang nadidisappoint ako kapag dumadating. Pero yung naman, okay naman siya kasi hassle-free nga, di ba? Tapos, makakalis ka din sa pamasahe. Kasi minsan pag namimili ka pa kasi sa Divisoria, parang, eto yung pang shopping mo, eto yung pamasahe mo. Di ba parang doble-doble kapag sa online ka lang. Aabutin ka pa ng shopping. Oo. Magugutom ka pa, syempre kakain ka pa nun. Pag sa bahay ka lang, ayun lang, order ka lang, tapos bahala ka na sa buhay mo. Ganun. Ikaw, Taki, Hindi, huwag na natin pag-usapan. Wag na. Tama na, itigil na natin to. Parang medyo Masakit nag-iinit na, na. di ba? Mabuo na tayo, guys. Hindi, yung akin kasi, yung sa Divisoria nga, ang sabi daw matao daw eh. So, na-curious ako kung gano'ng kaklaseng, matao daw. Kasi hindi ako sanay sa tao din. Hindi, kasi yung unang punta ko sa Divisoria, nagulat ako kasi konti lang naman yung tao eh. Pero sinasabi nila madami yung tao. Yun pala, yung panahon na yun, talaga, makikita, normal days, tapos makikita ko talaga, ang daming police. So, malinis siya. Sabi ko, madaming tao dito? So, kaya naging smooth lang yung bilhin namin doon. So, sa online shopping naman pag first time, di ba, sa online shopping, may daming voucher doon. Tapos, nakakabili tayo ng, piso lang. Di ba? So, na-addict ako doon. Click lang ako ng click. Maganda naman yung dating. Kaso, pagdating doon sa camera na for G-Film ata, yun, yung basta yung gano'n. Dumating stand ng Sino hindi doon. Sabi ko, dahil sa magawa ko, hindi ako marunong magpa-refund, yung papalit pa rin. So, pinabayaan ko na lang. Hindi ko rin sinabi kasi yari ako, di ba? So, parang napapahaba na tayo, guys. Kasi kanina lang, di ba? Nag-post tayo sa page natin nung may experience. Pumili tayo ng isang loyal listener natin ng kanyang experience. So, panoodin natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Karil Alexi Gonzalez at isa ako sa mga taong palaging bumibili at palaging tumatangkilik ng iba't ibang produkto sa iba't ibang pamilihan katulad na lamang ng online shopping at Divisoria. Maraming umuusbong na mga katanungan tungkol sa pamimili sa online shopping at Divisoria at isa na rito kung ano ang mas okay na pamimilihan nating mga tao para sa akin sa online shopping ba o Divisoria. Para sa akin, napakaraming magagandang pwede mong pagpilian sa parehas na pamimilian. Katulad na lamang ng online shopping. Mas mapapadali kasi ang pamimili mo kung online shopping ang pipiliin mo. Ngunit, may kaakibat naman itong hindi maganda na maaaring mangyari sa'yo, katulad na lamang na maraming kumakalat na mga scammers. Maaari kang ma-scam sa mga produkto na iyong maaaring bilhin at hindi mo alam kung tunay ba ito, kung maganda ba ang produkto na bibilhin mo. Sa kabila naman, sa Divisoria naman, kung ikay mamimili, maganda dahil nakikita mo kung gaano ba kaganda yung produkto na bibilhin mo, kung maganda ba ito para sa'yo.
Ngunit, mahihirapan ka o ma-hassle ka sa dami ng mga tao sa Divisoria. At dahil dito, mahirap na rin ang transportasyon sa pagpunta sa Divisoria dahil na rin sa traffic na nangyayari sa ating bansa. Para sa akin, mas sa panahon natin ngayon, siguro kung mas kakailanganin kong pumunta sa Divisoria para makakuha ko ng magandang produkto, siguro at kung mas paglalaanan ko ito ng oras, mas pipiliin ko ang Divisoria dahil nakikita ko kung ano yung bibilhin kong produkto. Halimbawa na lamang ay kung bibili ako ng gown, mas pipiliin kong bumili sa Divisoria dahil makikita ko kung gaano kaganda, kung gaano kaayos at kung worth it ba yung price na ibabayad ko para sa gown ko. Dahil kung mas pipiliin kong bumili sa online, hindi ko masisigurado kung tama ba yung size na mabibili ko para sa akin at kung maganda yung produkto na makukuha ko. Kung wala naman akong panahon o wala man akong sapat na oras na makapamili o makapunta sa Divisoria, mas pipiliin kong mamili sa online shopping dahil bukod sa konti yung hassle na maibibigay nito sa'yo, ay mas mababawasan rin yung hassle nito dahil yung oras, yung pamasahe mo ay makakatipid ka dahil merong online shopping. At yun ang aking napili, ang Divisoria kung mayroon akong sapat na oras at kung wala naman akong sapat na oras para bumili at kung mas kinakailangan ko ay mas pipiliin ko ang online shopping. Pero sa panahon natin ngayon, tingin ko mas okay yung Divisoria. Kayo, sa tingin nyo, ano nga ba ang magandang pakinabang ng pamimili sa Divisoria at online shopping sa panahon natin ngayon? Okay na. Wait lang. Yung ano muna. Sa tanong ko. Sobrang ganda ng sinabi niyo. Ganda! Sobrang ganda ng sinabi niya, bakla. Diba? Grabe yung experience niya. Experience mo, grabe. Iba talaga tayo ng Pero, experience. iniwanan tayo ng tanong eh. Iniwanan tayo ng Saan ka naman tanong. nagtanong pa? Nagtanong ka pa. Pwede bang i-chat-chat na lang, PM. So sagutin na natin. Sagutin na lang natin. Oo, Ay nako, sagutin na yan. Sagutin na natin. Kristen, unahan mo na, Kristen. Siguro yung magandang pakinabang talaga sa pamimili online is yung ayun na nga, kasi ano na tayo ngayon high-tech na yung world natin ngayon. Parang napapadali na lang talaga siya sa lahat. Parang ayun nga, kanina ko pa sinasabi na less hassle talaga. Nakailan na yan. Sabi ko na yan, na less hassle talaga. Kala ko ba loyal listener ka? Hindi ka nakikinig. Diba? Less hassle talaga siya. Tsaka kunwari, busy ka ang tao. Hindi mo na need na kunwari may kailangan ka, hindi mo na need na pumunta pa sa ganito, ganyan. Online ka na lang. Parang ang best friend na ngayon ng mga tao, online shopping, di ba? Totoo. Ikaw ba, Taki? Ako na naman. Oo, ikaw na naman. Nakakaano naman. So, syempre nga, sa akin lang, talaga hindi nakikinig bakla. Ako nga, ang pipiliin ko, yung physical talaga, nahawakan talaga sa akin. So, sis, Yan na. Oo, makinig ka. May quiz tayo mamaya. Yan na. Loyal ka, di ba? Loyal ka, di ba? Umayos ka. So, yun na nga, sa akin talaga, mas prefer ko talaga yung nahahawakan ko. Yung hahawakan, di ba? Favorite din ni Crystal yan. Favorite namin yan. Favorite na hawakan ko. So, doon pala, mache-check mo, di ba? So, sa online shopping kasi hindi talaga ako matyaga maghanap. Promise talaga. Ewan ko, sa akin lang yun. Hindi ako matyaga na ganun-ganun. Tapos natatakot talaga ako ma-scam. Kasi, pagka nalabas mo na yung pera, ang dami ng process. Tapos kapag sa naman, para sa akin na naman, huwag din naman ako amayin na. Sa akin lang naman yun. Pag sa akin di ba? Sa Divisoria Market, ibibigay mo yung yung pera. Bago mo ibigay, syempre, i-check mo muna. Doon pa lang, mababawi mo na siya agad. So, yun lang naman yung sa akin. Sa'yo ba,
Kirby, sa'yo! Ano sa'yo? Sa akin naman, sa palagay ko, ang magandang dulot naman ng online shopping is hindi siya laging nagtitake time. Kunyari, hindi ka na pupunta sa Divisoria para bumili noon. Kasi mga tao ngayon sa modern days is medyo busy na sila. Like, hindi na sila pwede pupunta sa isang bagay na kailangan nilang bilhin talaga. Kailangan, bibilhin talaga nila dun sa online shopping ngayon. Sabagay. Ikaw naman, Jana. Sa akin naman, yung magandang pakakinabang or dulot ng Divisoria, ayun nga, nakikita mo siya, nalalaman mo yung kung tama ba yung item mo, kung kasya ba sa'yo tulad ng mga damit or walang sira, ganon. Sa shopping naman, yung magandang dulot nun, syempre, maganda yung pakinabang yun sa estudyante kasi busy na tayo eh. Kasi sa shopping, isang click mo lang sa online, nalabas na agad yung product. Kasi pag sa Divisoria, iikot ka pa, iikutin mo pa yung... Totoo lang. Tamad ako maglakad kasi. Kaya gusto ko, mas prefer ko yung online shopping kasi nga, convenient siya. Ikaw naman, Faith. Yung magandang pakinabang ng pamimili sa Divisoria, kung matyaga kang tao, tapos mahilig ka maggala, pwede ka doon. Kasi, bukod sa... Kasi, may pakinabang talaga yun as in kasi makakita ka talaga ng good quality na mura pa. Sa online shopping naman, kung matyaga ka naman yung mata mo babad sa screen, pwede ka doon mag-scroll tapos... Si Crystal. Sorry na! Pwede ka doon mag-scroll tapos tumingin ng ratings tsaka review. Ako naman, yung sa tingin ko na pakinabang nung both is sa tingin ko, same lang naman sila ng pakinabang. Siyempre, napufulfill nila yung pangangailangan ng mga tao, nakakapamili yung mga tao. So, may mga pros and cons lang din sila, parehas. Pero, kung sa tingin mo, ikaw naman ay may time na tao, tsaka wala ka naman ginagawa. So, mag-Divisoria ka na. Pero pag, lakarin mo, huwag ka na maging tamad. Pero pag wala ka talagang time, siguro pag may klase ka or may work ka, syempre wala ka na talagang oras. Alam ka naman, anong oras na, alas 10 na mag-iikot ka pa doon, edi na nakawang ka naman. Ayun lang sinasabi ko na parang yung parehas na yun is may pakinabang lalo na sa pamimili nating mga tao. Ikaw na lang pipili kung ano ba yung mas prefer mo or kung ano ba yung bibigyan mo ng effort sa dalawa. Totoo yan. Kasi pinapahirapan pa tayo dito magtanong-tanong, di ba? Nasagot naman natin, tayo naman yung magtanong sa isa't isa. Di ba? Kampaner, ikaw na naman. Ano ba yan? Sorry na. Ito na, ikaw na. Tatanungin ko si Crystal. Tanong ka ng tanong. Go. Sa tingin mo ba, mas nakakatipid ka ba pag nag-online shopping? Oo naman, kasi maraming discount dun eh. Kapag tsaka monthly doon may discount box. Kunwari mga 11-11. Ganun, meron bang ganun sa Divisoria? Sorry. Wait lang, bakit? Kasi, di ba, tsaka mas doon, nakakatipid kasi mga tao. Kasi nga, di ba, sinabi ko na kanina box. Mas na ng pamasahe, tsaka ng mga kasi nakahiga ka lang dun eh. Parang yung aantay mo na lang talaga yung product na babayaran mo. Bakit? Ikaw ba, sa tingin mo ba, mas nakakatipid ka dyan sa Divisoria? Sa tingin ko, oo. Kasi makikita mo talaga yung concept. Siyempre, pag nag-shopping ka, pag hindi ka na-satisfied, anong gagawin mo? Order ka na naman ulit. Hindi na! Order ka ulit niya. Siyempre, paano pag kailangan mo yung isang produkto? Kailangan mo umorder ulit kasi pag kailangan mo. Pero order ka na naman sa ibang store. Paano pag iba na naman yung dumating sa'yo, order ka na naman ulit. Mas mapapagastos ka lang. Kaya mas gusto ko sa Divisoria kasi parang pag isang ay, gusto ko yan. Patingin nga niyan, tapos bili mo na agad. Paano pag madaling masira pala yun? Yung binili mo, bibili ka na naman din. Pwede mo naman ibalik. Sabi mo, ate, bakit sira naman itong binigay mo sa akin? Ay, babalik ka ulit sa Divisoria. Kaya, panoorin sa next episode natin yung kung sino talaga sa kanila yung mas lamang. Kaya, Faith, itanong mo ang itatanong mo. Hindi kami magpapatalo sa isa't isa. Ay, Jana. Si Jana na pala. Nalilito sa kanilang dalawa. Sorry. Naiipit. Ikaw, Faith, sa tingin mo, maganda ba yung mga quality sa online? Since sa online ako na-order, okay naman siya. Wala namang gaya nga nasabi ko kanina, wala naman akong product na natanggap na sobra yung damage. Tapos wala naman akong product na na-refund. Ikaw ba,
pagdating sa quality, alin ang mas worth it para sa'yo? Online or sa Divisoria? Para sa akin, worth it naman pareho. Depende. Kasi sa Divisoria, pwede mo siyang makita kung maganda yung quality. Ayun nga, pwede mong mahawakan. Sa shopping naman, sa online shopping, pwede kang magbasa ng mga review. So, worth it din. Depende sa iyo kung matyaga ka maghanap ng magandang product. Ayun. Ikaw naman, may tatanong ka. Ako naman. Kasi spotlight ko na spotlight namin ni Kirby. May tanong ako kay Kirby. Diba? Gaano ka ka-secured sa both Divisoria Market tapos sa online shopping? I would say secure naman sila pareho kasi kung verify yung account mo sa online shopping, hindi mo mawawala yung pera mo doon. Pero kung hindi naman, kasi may mga item doon minsan na no refund na. So pag pinili mo yan, hindi mo na siya pwede ibalik. Yun naman sa Divisoria is pwede mo pa siyang ibalik kasi ikaw yung titingin doon sa sarili mong item. Oo. At may tanong ako sa'yo. Ano yun? Tanong mo! Tatanong mo! Huwag lang mat! Dito nga. Kung dun sa sa item na nawala, dun sa package na nawala ko, dun sa na-experience ko sa online shopping, di ba nawala yung item ko? Nabalik na-refund ko yung product tapos na-return din, nabigyan pa ako ng coupons kasi nga nawala yung product ko. Paano naman dun sa Divisoria, paano mo siya may babalik kung gusto mo? Kung gusto ko, hindi. Gusto ko yun eh. Hindi. Oo nga, bakit kaya, hindi. Para sa akin kasi, since ako talaga ako sa online kasi sa online shopping, ikaw nabibigyan ng coupon, yung iba kasi hindi talaga ako, hindi. Hindi naman sa totally ako hindi. Pero hindi ako marunong magpipindot-pindot dyan. Tinatamad ako magtingin-tingin. Pero sa Divisoria kasi bago ko siya bilhin, check ko muna talaga bago bilhin ko siya. Or bago pa man ako umalis dun sa place na yon, syempre may part na pwedeng bumalik ako tapos ibabalik ko din yung product. So, ganun lang naman yung process. Bakit parang napapahaba na tayo? Napapahaba. Tama na. Tama na yan. Nakainis. Tama na. Tigil na yung mga isip na yan. Isip na natin. Isip. Tama na. Bakit? Dahil, tapos na. Parang gusto ko ba? Tapos na. Nabitin ba kayo? Nabitin kayo? Ako parang gusto pa kitang buksain. Wow, gabi. Next episode na lang. Next episode. So, maraming salamat sa pakikinig ninyo at sana may natutunan kayo sa aming paksang Divisoria Market versus online shopping. Diba? Ayan. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming talakayan tungkol sa Divisoria Market versus online shopping. Kaya dapat maunawaan ng bawat isa na ang tao ay may kanya-kanya experience at dapat maunawaan ito ng bawat isa. Pero anong opinion ng isa yung naano sa inyo talaga? Take away nyo doon. Oo. Kasi narinig nyo yung sa amin, experience namin, yung opinion namin. Ano yung sa inyo? Diba? Gusto natin yun malaman. Babasahin namin yan sa mga comment ninyo. Go! And, yun na nga kaya sa ating mga listeners dyan, sa ang prefer ninyo, Divisoria Market ba or online shopping at kung bakit yun yung napili ninyo. Mas maganda din sana kung dagdagan natin yung experience nila, diba? Mas maganda yun, tingnan natin. Tapos kung may babasahin namin yan. Isa-isay namin yan. Mamaya Ako kasi guys, parang gusto ko na mag-try mag-Divisoria. Ay, try lang. Kahit Pati na tayo. Sino naka-inspired sa'yo? Ito, parang kahit mapanghe, parang nakakaano siya eh. Parang gusto ni Commander na bigla na online shopping. Paano yan? Hayaan mo na siya doon. So, yun na nga. Yun na. Ako nga ulit. Si Taki. At ako naman si Eliza May. Ako naman si Cristel. Ako naman si Faith. Ako naman si Jana. Ako naman si Kirby. Salamat sa pakikinig at kita-kits tayo ulit sa susunod na episode ng Sulit o Hindi!